Nananawagan ng tulong ang magulang ng 9 na taong gulang na lalaki sa Rizal na ipinanganak na may cerebral palsy, focal epilepsy at microcephaly. Higit 40,000 piso kasi ang kanilang gastos kada buwan para sa kanyang gamutan. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. 9 na taon nang naka-life support ang isang batang lalaki mula sa Montalban, Rizal. Ang kanyang mga magulang nangakong hinding-hindi siya susukuan. Ipinanganak na may cerebral palsy, focal epilepsy at microcephaly si Derek, 11 anyos. Nag-iisang anak ng mag-asawang Mary Ann at Santos San Juan. Kwento ni Mary Ann, buong buhay ng anak, halos sa ospital na sila tumira dahil madalas itong ma-admit dulot ng iba't ibang komplikasyon. Dumami po yung madaming sakit po yung lumabas sa kanyang mga diagnosis po sa kanya. Kaya po yung mga gamot po niya, dati po ay 2 lang yung gamot niya na iniinom. Ngayon po 14 po lahat. 3 taong gulang pa lang si Derek, nakadepende na siya sa ventilator o life support machine. Bukod sa tubo sa leeg, may 2 tubo pa na ikinabit sa katawan ng bata na kada 6 na buwan ay kailangang palitan. Hindi na rin tumalab ang gamot nang atakihin si Derek ng 18 seizures, kaya ipinasugod na ng doktor sa ospital para doon mamonitor. Ang sabi sa akin ng doktor niya, Mami, mo na lang yun, alagaan mo na lang siya. Ibigay niyo lahat ng mga kailangan niya, yung mga niya sa kanya. Pagmamahal niyo, ibigay niyo na lang sa kanya. Nasa katawan ng bata kung hanggang kailan siya. Si Mary Ann tutok sa pag-aalaga sa kanyang anak, habang ang mister niya mag-isang naghahanap buhay bilang isang family driver. Sa totoo lang, sobrang hirap. Dumaranas ng mga depression, gawa na ang dami niyang gamot, binibili namin, tapos nag-oxygen pa po siya. Tapos yung iba pang mga ginagamit sa kanya araw-araw. 42,000 pesos ang halaga ng mga gamot ni Derek kada buwan. Labas pa dyan ang ilang pangangailangan ng bata, tulad ng gatas, oxygen, at iba pang medical supplies. Sana po matulungan niyo po kami, maliit man o malaki po ang sa amin po. Sobra-sobra na po nagpapasalamat kami, lalo na po ngayon na nasa hospital po kami. Ongoing pa po yung gamutan niya. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita.